Sa isang maaraw na umaga, may isang masayahing Maya na nakaupong nakabitin sa isang puno ng mangga, nagsasaya sa kanyang awit habang sumasayaw sa hangin. Sa kabilang banda, si Langgam ay abala sa kanyang gawain, pag-iimbak ng pagkain para sa darating na tag-ulan. "Oh, kaibigan Langgam," wika ni Maya, "mukhang pagod ka na. Halika, makinig ka muna sa aking magandang awit." Ngunit si Langgam ay hindi sumasagot. Patuloy siyang nag-iipon, abala sa kanyang gawain, na tila walang pakialam sa alok ni Maya. "Kaibigan, bakit hindi ka sumama sa akin sa paghahanap ng pagkain? Sabay tayong mag-impok para sa tag-ulan," paanyaya ni Langgam. Ngunit, "Langgam," sagot ni Maya, "huwag muna, hindi mahalaga ang pag-iipon ngayon. Malayo pa ang tag-ulan, kaya maglaro tayo sa ulap at araw." Ngunit si Langgam ay nanatiling abala sa kanyang gawain, hindi nakinig sa paanyaya ni Maya. Pagkatapos ng ilang oras, nakarating si Langgam sa kanyang munting bahay. Pagod na pagod siya, ngunit masaya dahil marami na siyang naipong pagkain para sa darating na panahon. Isang araw, habang naglalakad si Langgam sa gubat, narinig niya ang masiglang awit ni Maya mula sa puno ng mangga. Lumapit siya at nag-anyaya muli. "Kaibigan Maya, halika, sabay tayong maghanap ng pagkain." Ngunit sumagot si Maya, "Nako, kaibigan Langgam, mayroon pa akong sapat na pagkain sa pugad ko. Sapat na ito para magsaya at maglaro buong araw." "Ganun ba, Maya? Sige, ako'y magpapatuloy sa aking paghahanap," sagot ni Langgam. Biglang dumaan ang isang malakas na bagyo, kumidlat, kumulog, at bumaha sa paligid. Napakalakas ng ulan, at si Maya ay nagmamakaawa sa hangin habang palipad-lipad sa gitna ng bagyo. "Paano na ako ngayon?" bulong ni Maya sa sarili, "nasira ang pugad ko, at wala na akong makain." Nanghihina siya, nakayuko, at tila walang lakas. Ngunit sa kabila nito, naalala niya si Langgam at ang kanyang matibay na bahay. Sumilip siya sa bintana ng bahay ni Langgam. Nakita niya itong nakahiga sa isang silya, masaya at masigla, may hawak na tasa ng kape, tila nag-e-enjoy sa kanyang tahimik na sandali. Ang saya-saya niya, naisip ni Maya, may matibay siyang bahay at maraming pagkain. "Sana pinatibay ko rin ang pugad ko." Naisip niya, sana'y nagsimula na rin akong mag-imbak tulad ni Langgam. Nagsisi siya sa kanyang pagiging tamad at nagsimula siyang manghina, hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Ilang sandali ang lumipas, nagising si Maya na may masakit na ulo at katawan. Nilinggan niya ang paligid at nakitang nakatayo si Langgam sa tabi niya. "Oh, kaibigan Maya, buti naman at gising ka na," masiglang sabi ni Langgam. "Walang masyadong nasira sa'yo. Kumusta ang pakiramdam mo?" "Salamat, kaibigan," mahina at may halong pasasalamat na sabi ni Maya. "Walang anuman," sagot ni Langgam, "sana natutunan mo na mahalaga ang pag-iimbak ng pagkain, lalo na sa ganitong panahon." "Oo, tama ka," sagot ni Maya. "Mula ngayon, magsusumikap na ako tulad mo." Simula noon, naging mas masaya ang magkaibigan. Sabay silang nagtutulungan sa paghahanap at pag-iimbak ng pagkain, at masaya ring naglalaro sa mga punong mangga at sa ilalim ng ulap. At sa kabila ng lahat, natutunan nilang ang pagtutulungan, sipag, at tamang paghahanda ay susi sa tagumpay at kaligayahan.